Magandang araw, mga ka-showbiz at kasin. May dala na naman tayong kwentong siguradong magpapakaba at magpapailang sa inyong panonood. Ito ay mula sa kakaibang psychological at body horror film na idinirect ng Australian filmmaker na si Michael Shanks, ang kanyang unang full-length feature film. Sa pelikulang ito, makikilala natin sina Millie, ginampanan ni Alison Brie, isang bagong guro sa isang elementary school sa rural na Fulton County, at ang kanyang kasintahan na si Tim, Dave Franco, isang musikero. Dahil sa bagong trabaho ni Millie, iniwan nila ang lungsod at mga kaibigan upang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit bago sila umalis, isang send-off party ang inihanda ng kanilang barkada. Doon, nagbiro ang mga kaibigan na bagay sa kanila ang matching jackets, kaya nagpalit ng damit si Tim. Pero sa gitna ng saya, biglang nag-propose si Millie sa harap ng lahat, isang public proposal na ikinabigla ni Tim. Sa halip na masayang sagot, may halong pag-aalangan ang naging reaksyon niya. Dito na nagsimulang maramdaman ni Millie na tila lumalayo na sa kanya si Tim. Isang araw, habang naghahiking sa kagubatan malapit sa bago nilang bahay, biglang bumuhos ang ulan at nawala sila sa landas. Sa paghahanap ng masisilungan, nahulog si Tim sa isang malalim na butas at sumunod na rin si Millie. Sa loob ng yungib, nagpasya silang magpaapoy at maghintay na tumila ang ulan. Nang mauhaw, uminom sila mula sa isang maliit na lawa sa loob ng kuweba. Ngunit pagising nila, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Magkadikit ang kanilang mga binti, masakit man, pinilit nilang paghiwalayin ang sarili. Pero hindi doon natapos ang bangungot. Simula noon, sa tuwing magtatama ang kanilang balat, magkadikit sila sa paraang hindi natural at sobrang nakakakilabot. Nagsimula ito sa binti hanggang sa humantong sa mga disturbing na eksena tulad ng hair swallowing at tila vaginismus, at kalaunan, ang kanilang buong katawan ay literal na hinihila palapit sa isa't isa. Kumikilos at umiikot sa paraang parang wala na silang kontrol. Si Tim, na may malalim na trauma mula pagkabata at hindi pa marunong magmaneho kahit 30 taong gulang na, ay mas naging marupok sa misteryosong sumpa mula sa kuweba. Habang tumitindi ang mga insidente, lalo ring lumalalim ang misteryo sa paligid nila, nakakatulong sa tensyon ang mga karakter tulad ng kanilang kapitbahay na si Jamie Mkebe, Damon Herriman, na nagkukwento ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang New Age cult na may koneksyon sa La Playa Roja. At sa gitna ng lahat ng suspense at kabang dulot ng cinematography ni Jermaine Smiking, editing ni Sin Lahif, at musika ni Cornel Wilczek, may dumating na eksenang ginamitan ng isang Spice Girls pop song. Isang unexpected ngunit brilliant choice para sa climax ng pelikula. Hindi matatawaran ang intense at unsettling performances ni na Franco at Brie. Ang pelikula ay hindi mabilis ang takbo, kundi unti-unting binubuo ang kilabot hanggang sa umabot sa rurok ng takot at pagkailang. Isang halimbawa na muli kung paano ginagawang kakaiba at malikhain ng mga Australian directors ang genre ng horror. Kung handa ka sa kakaibang takot na may halong psychological tension at disturbing body horror, siguraduhin mong mapanood ang pelikulang ito. Pero mag-ingat, baka pagkatapos nito, magdadalawang isip ka ng pumasok sa kahit anong kuweba. Ako si, pangalan mo, para sa Manila Filipino, hatid ang mga pinakabagong balita sa pelikula at showbiz. Hanggang sa muli at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kagimbal-gimbal.